Ano ang ibig sabihin ng buhay para sa atin, mga karaniwang tao? Kadalasan, iniisip natin ang isang tao o isang nilalang na kahawig ng tao na tinatawag na mga humanoid. Kasama rin sa buhay ang mga puno, hayop, nilalang sa dagat at panloob nating halaman. Bukod pa roon, sa ngayon, buhay na buhay ang nasa iyong palad. Ito ay isang mikromundo, hindi nakikita ng ating mga mata, ngunit totoong totoo. Minsan nagpapaalala ito sa atin sa pamamagitan ng sipon, ubo, at iba pang sakit mula sa virus at bakterya. Walang duda, makatuwirang isipin na may buhay sa labas ng mundo. Sa pagkakataong ito, hindi tayo lalayo sa kalawakan, kundi titingnan natin ang sarili nating solar system. Anong planeta agad mong maiisip sa ganitong konteksto? Siyempre, Mars. Sa ngayon, hayaan muna natin siya at hintayin kung kailan magsisimula ang kolonisasyon ng Crimea. Mga pulang planeta ni Kamong. Sa usapin ng pagtuklas ng buhay, magandang pagmasdan ang mga buwan ng Jupiter, lalo na ang mga buwan ni Galileo, partikular si Io, Europa, Ganymede at Callista. Sa mismong gas giant, malamang ay walang buhay doon, masyadong impyerno ang mga kondisyon. At ang kawalan ng matigas na ibabaw ay hindi rin nakakaengganyo. Pero ang apat na nabanggit na buwan ay mga totoong posibleng lugar para sa pag-usbong ng buhay sa iba't ibang anyo nito. Una, lahat ng nabanggit na mga celestial na katawan ay may hugis na bilog at ang kanilang laki ay halos kasing laki ng ating buwan o Mercury. Pangalawa, isang nabigong bituin. Madalas tawagin si Jupiter at ang kanyang mga buwan bilang isang maliit na bersyon ng solar system dahil ibinabahagi niya sa kanyang mga buwan ang maraming naipong init. Ngunit totoo rin na napakataas ng antas ng radyasyon doon. Pangatlo, agad nating aalisin si Io mula sa listahan ng mga kandidato sa paghahanap ng buhay at magpo-focus tayo kay Callista, Europa at Ganymede. Bakit? Dahil matagal nang pinaghihinalaan ng mga siyentipiko na may mainit na karagatan sa ilalim ng yellow crust ng mga bagay na ito. Balikan natin ang matinding radyasyon na dulot ni Jupiter sa mga kalapit na bagay. Kaya ba nitong hadlangan ang paglitaw ng buhay sa mga buwan? Hindi makakapasok ang radyasyon sa ilalim ng yelong karagatan dahil natatakpan ito ng makakapal na yelo. Hindi rin sila natatakot sa mga meteoro na bumabagsak sa ibabaw ng mga celestial na katawan. Sa wakas, ang makapal na balat ay nagsisilbing kamanghamanghang paraan ng pagkakabukod ng init. Dahil dito, ang mga buwan ni Galileo ng Jupiter ay mainam na target sa paghahanap ng buhay sa labas ng mundo. Sa hinaharap, nakatakdang ilunsad ang isang misyon na magbibigay linaw pa sa mga katangian ng mga celestial na katawan na ito, pati na rin sa mga kondisyon na umiiral sa kanilang mga ibabaw at maging sa ilalim ng kanilang balat. Pero hindi na tayo maghihintay. Susubukan nating unawain ang mga impormasyong mayroon na tayo ngayon. Sige, saan tayo magsisimula? Masdan nating mabuti ang Europa dahil ito madalas hanapin pagdating sa buhay sa labas ng mundo. Halos sigurado ang mga astrobiologo at astropisiko na mayroong ilalim ng yelong karagatan sa Europa. Nakakagulat na hindi pa rin lubos na pag-aaralan ang karagatan ng mundo at ng ating planeta. Hindi talaga natin alam kung anong mga anyo ng buhay ang naninirahan. Halimbawa, sa Mariana Trench. Ngunit sigurado tayo na kahit sa mga geothermal na bukal na may napaka-ekstremong kondisyon, may mga permanenteng naninirahan doon. Natuklasan ang buong ekosistema ng bakterya. Ang mga kemosintetikong bakterya ay hindi umaasa sa enerhiya ng araw dahil nabubuhay sila sa oksidasyon ng hydrogen at hydrogen sulfide sa mga bukal. Dahil dito, naniniwala ang mga siyentipiko na maaaring umunlad ang buhay sa mga karagatan ng Europa, Callista o Ganymede. Paano inilarawan ng mga mananaliksik ang ilalim ng yelo na karagatan sa Europa? Posibleng ang mga katangian nito ay bahagyang kahawig ng lawa ng Vostok sa Antarctica, kung saan sa ilalim ng 4 na kilometrong kapal ng yelo ay may napakaraming tubig tabang na labis ang taglay na oksiheno at pinapainit ng mga geothermal na bukal. Kagiliw-giliw, ang presyon sa lawa ay umaabot sa 300 atmosfera, ngunit naniniwala ang mga siyentipiko na kaya ng mga mikroorganismo makibagay sa matitinding kondisyon. Kaya bakit hindi natin ipalagay na posible ring magkaroon ng buhay sa karagatan ng Europa at hindi lang sa antas ng mga bakterya? Sa panahong iyon, maaaring nabuo na ang mas komplikadong organismo. Gayunpaman, ang ibabaw ng Europa ay ganap na patay. Sobrang lamig dito na umaabot sa -200 degrees Celsius
at makikita lang ang mga kakaibang guhit, mga tipak ng yelo at mga tuktok ng bundok na karamihan ay gawa sa yelo. Sa totoo lang, nakakatulong pa nga ang radioactive decay sa posibleng pag-usbong ng buhay dahil pinapainit nito ang kailaliman ng planeta at ganoon din ang epekto ng tidal deformation. Salamat sa malapit na Jupiter. Napagpasyahan ng mga siyentipiko na sa karagatan ng Europa, maaaring mayroong hindi lang anaerobic na buhay na kayang mabuhay ng walang oxygen, kundi pati na rin aerobic na organismo tulad ng isda. Pumapasok ang oxygen sa karagatan kapag gumagalaw ang mga yelong plato dahil sa tektonikong proseso o kapag may asteroid na bumagsak at bumiyak ng yelo. Sa totoo lang, isa sa mga patunay ng pagkakaroon ng karagatan sa ilalim ng yelo ng Europa ay ang mga geyser na naglalabas ng malalaking bugso ng singaw ng tubig. Ang anyong tubig ay posibleng doble sa laki ng pandaigdigang karagatan at may lalim na 100 kilometro. Walang duda, lahat ng ito ay mga palagay lamang na batay sa hindi direktang mga palatandaan. Kaya maaaring tayo ay mabigo. Maaaring ang karagatan ng Europa ay sobrang lamig at walang buhay, o kaya naman ay puno ng kung anong matapang at nakamamatay. Halimbawa, maaaring masyadong mataas ang konsentrasyon ng yelo rito, na may sulfuric acid na nabuo dahil sa oksidasyon ng loob ng buwan gamit ang oxygen. Pero paano naman ang Kalisto? Tinitingnan ba ito bilang posibleng lugar para sa pag-usbong ng buhay? Hindi lang ito tinitingnan, kundi itinuturing din ang bagay na ito bilang potensyal na lugar para sa kolonisasyon. Totoo, pagdating sa pagbuo kahit ng pinakasimpleng mga bakterya, mas mahina ang kondisyon sa Kalisto kaysa Europa at Ganymede dahil walang tidal forces na nagpapainit dito. Radioactive decay lang ang nagpapainit sa Kalisto, hindi tulad ng Europa, kaya hindi sapat para sa mikrobyong buhay. Pinaniniwalaang sa ilalim ng 100 at 50 kilometer kapal ng crust ng Kalisto ay may karagatang maalat na tubig at amonya na abot hanggang 300 kilometer ang lalim. May isa pang hadlang kung bakit nagdududa ang mga siyentipiko kung may kahit anong uri ng buhay sa napakalaking anyong tubig na ito. Ang totoo, sa proseso ng pagbuo ng anumang anyo ng buhay, napakahalaga ng kontak ng tubig sa matitigas na bato dahil dito ito nasisiyahan ng mahahalagang microelemento. Sa kasamaang palad, iba ang sitwasyon sa Kalista. Ang kaloob-looban nito ay pangunahing binubuo ng yelo na nasa ilalim ng matinding presyon. Bakit itinuturing ang Kalista na maaaring kolonya tulad ng Mars? Ang dahilan ay nasa labas ng radiation belt ng Europa ang buwan. Sa anumang kaso, maaari itong magsilbing base para sa pagproseso at paggawa ng gasolina, pati na rin bilang lugar kung saan magsisimula ang mga shuttle papunta sa mas malalayong lokasyon. Ang geological na katatagan ng Kalista sa aspetong ito ay isang dagdag na benepisyo. At sa wakas, Ganymede, bakit siya isinama sa listahan ng mga lugar na may potensyal na buhay mula sa ibang planeta? Ang satellite na ito ang pinakakatulad ng isang planeta dahil ito ay medyo malaki, 8 beses ang radius ng Merkuryo at 2 beses na mas mabigat kaysa sa buwan. Sa ibabaw ng Ganymede, napakalamig, -163 degrees Celsius. Pero ang ilalim nito ay maaaring uminit ng husto dahil sa nuclear decay. Saan natin nakuha ang impormasyong ito? Ibinigay ito ng aparatong Galileo. Batay sa kanyang pag-aaral, sa ilalim ng 200 kilometrong kapal ng yelo sa Ganymede ay may maalat na karagatan. Pinaniniwalaan na ang anyong tubig na ito ay may mga patong-patong. At naglalaman ito ng iba't ibang uri ng yelo na nabubuo lamang sa tiyak na temperatura at antas ng presyon. Ibig sabihin, ang karagatan ng Ganymede ay parang isang layer cake kung saan ang likido ang nagsisilbing krema at ang mga patong ng yelo ang nagsisilbing mga layer ng cake. Mayroon ding atmosfera ang buwan na ito, ngunit ito ay napakanipis. Kapansin-pansin na may oxygen dito na malamang ay nabuo dahil sa pagkakabuo ng tubig na yelo. Natuklasan din ni Galileo ang iba pang mga sangkap tulad ng sulfur dioxide, carbon dioxide at mga bahid ng organikong material. Posibleng nagmula ang mga ito sa ilalim ng yelo na karagatan, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin alam kung paano ito nangyari. Pero ano nga ba ang naibibigay sa atin ng lahat ng mga pananaliksik na ito at bakit pa natin kailangang subukang maghanap ng buhay sa labas ng mundo kahit sa antas lang ng mga prokaryote? Magugulat ka, pero marami sa mga siyentipiko ngayon ay hindi na nagtatanong kung may buhay ba sa labas ng ating planeta. Iba na ang tanong nila ngayon, kailan nga ba ito matutuklasan?
Maaaring ito ay mga pagtatangkang alisin ang pakiramdam ng kawalang katiyakan. Hindi komportable ang walang alam, lalo na kung nakatira ka sa isang malaking batong umiikot sa gitna ng kawalan. Ang opisyal na dahilan at layunin ay maunawaan ang kalikasan ng pagkalat ng buhay sa universo. Sa ganitong paraan, mas magiging masigla ang pag-aaral sa mga anyo ng buhay sa daigdig at pag-unawa sa ebolusyon. Anong mga tanong ang nananatiling walang sagot mula pa noong simula ng sangkatauhan at mananatili sa ganitong kalagayan sa loob pa ng maraming libong taon? Ganito ang mga tanong. Saan matatagpuan ang dulo ng universo? At ito ba ay walang hanggan? Paano natin masasagot ang mga tanong na ito? Tiyak na ang pinaka-epektibong solusyon ay maglakbay sa hindi alam at personal na tiyakin kung may hangganan nga ba ang makrokosmos. Bagamat mas madali ngayon sa virtual na paraan, dahil sa teknolohiya, hindi pa rin nauubos ang ating imahinasyon. Kaya tara na! Ang paglipad sa malalim na kalawakan ay magastos at mapanganib na gawain. Para makalabas sa atmosfera ng daigdig at marating ang 400 kilometro taas ng International Space Station, taon ng paghahanda ang kailangan, lalo na sa teknikal na aspeto. Pero sinabi na noon ni Jules Verne na ang iniisip ng isang tao ay maaaring gawing realidad ng iba. Ipagpalagay nating may immortal na koponang dumaan sa taon ng matinding pagsasanay, kasama ang pagiging matatag sa stress. Mayroon din tayong sasakyang pangkalawakan na kayang umabot sa ikatlong cosmic na bilis para malampasan ang grabidad ng solar system at makalabas dito. Ang ikatlong cosmic na bilis ay mga 16.6 na kms. Ngayon, nararating na ito ng mga probe na lampas sa heliosphere. Ang interstellar na shuttle ay dapat magkaroon ng ion, thermonuclear, atomic, impulsive, at plasma na makina at maaaring mayroon ding solar sails. Para sa kaligtasan ng mga astronaut laban sa matinding cosmic radiation, kinakailangan ang paggamit ng mga protective screen at iba pang mga teknolohiyang proteksyon. Wala pang ganitong barko na nagagawa, pero isipin natin na lahat ay para sa interstellar na paglalakbay. Mayroon na tayong perpektong life support at thermal regulation, makabagong komunikasyon, walang hanggang enerhiya, at matibay na proteksyon laban sa relic radiation. Kaya, gaya ng sinabi ni Yuri Gagarin, tara na! Sa umpisa, aalis tayo sa daigdig at tatawirin ang Kármán Line, ang hangganan ng mundo at kalawakan sa taas na 100 kilometro. Aakyat pa tayo ng mas mataas. Patuloy nating itatanong sa ating sarili kung kakayanin ba natin ang nakamamatay na paglalakbay, kung matatagpuan ba natin ang dulo ng universo, o kung tayo ay habambuhay na lang maglalagalag sa mga hindi pa natutuklasang sukat at kawalan. Sa nakaraang mga dekada, paulit-ulit sinubukan ng tao na lisanin ang daigdig, manatili sa orbit at maglunsad ng mga misyon sa kalapit na katawang celestial. At nakamit natin ang ilang pag-unlad dito, ngunit naging mahirap ang landas na ito. Alalahanin natin ang nakakatakot na trahedya na nangyari noong 1986 sa shuttle na Challenger, kung saan kabilang sa crew ang isang karaniwang guro mula sa Boston. Ang pagkakamali sa engineering ay nagbago sa sasakyan bilang isang napakabigat na bomba bago pa ito makalabas ng atmosfera, at ang mga piraso nito kasama ang namatay na crew ay bumagsak sa karagatang Atlantiko. Isipin mo ngayon kung anong mga panganib ang naghihintay sa tao sa bukas na kalawakan. Anumang hindi inaasahang pangyayari o pagkakamali sa disenyo ay magdudulot ng ganap na pagkabigo ng misyon at hindi maiiwasang pagkasawi ng mga tao. Huli na para magsisi. Paalis na tayo sa daigdig, papuntang hangganan ng heliosphere lampas linya ng Kármán. Mararamdaman ng mga astronaut kung paano iniiwan ng grabidad ng daigdig ang kanilang katawan sa kawalan ng bigat, kung saan ang mga nakasanayang pisikal na batas ay nagiging malabo at nawawala ng saysay. Nawawala na ang mga patong ng atmosfera, kaya lalong tumitindi ang radyasyon sa daigdig. Dahil pumapasok tayo sa Van Allen Belt, isang bahagi ng magnetosfera kung saan nakakulong ang mga mataas na enerhiyang may kargang partikulo na ibinigay sa atin ng araw. Ang lugar na ito, delikado sa astronaut ngunit ligtas para sa tao, ay nagsisimula sa layong 4,000 kilometro sa ibabaw ng ating planeta. Nagtatapos ang radiation belt sa taas na 17,000 kilometro. Tinatayang halaga lang ito dahil ang mga layer ay walang malinaw na hangganan. Mabilis na malalampasan ng space shuttle ang bahaging ito at tutungo ito sa paglabas ng heliosphere, isang imahinatibong bola na binubuo ng plasma ng solar wind
at nagpoprotekta sa ating sistema mula sa mga panganib ng bukas na kalawakan. Matagal ang biyahe sa daan, 18 milyong kilometro ang layo. Makikita na natin ang mga kalapit na katawan sa kalawakan na dati ay nakikita lang gamit ang teleskopyo o probe. Mula Mars hanggang Neptune, tatawid tayo sa asteroid belt na nasa pagitan ng pulang planeta at Jupiter, kung saan matututo tayong magmaniobra ng mahusay. At simula pa lang yan, dahil sa likod ng orbit ni Neptune ay may nagtatagong halimaw. Ang Kuiper Belt ay 200 beses na mas mabigat at 20 beses na mas malawak kaysa sa dinaanan lang natin. Pero anong pagsubok ang naghihintay sa mga astronaut sa unahan? Na kapag hindi nila nalampasan, ay maaaring magdulot ng trahedya sa kanilang paglalakbay. At ito ang hangganan ng shockwave, kung saan nawawala ng solar wind ang supersonic na bilis at naghahalo sa interstellar na material. Dito lamang nagsisimulang maunawaan ng mga astronaut kung ano ang kanilang pinasok at napagtatanto rin nila ang lawak at napakalaking sukat ng universo. Isang sistema na halos di nating kilala, ang solar wind na pumapasok sa interstellar na kalawakan. Kung ikukumpara, parang nagbuhos ka ng likido mula sa hiringgilya sa swimming pool na singlaki ng Saturn. Ang temperatura sa hangganan ng heliosphere ay mas mataas kaysa sa ibabaw ng araw. Kaya matindi ang magiging epekto ng shock. Pero, ipagpalagay natin na hindi pumalya ang mga sistema ng pagpapalamig at proteksyon ng barko at ang shuttle kasama ang mga buhay na astronaut ay nakalabas sa hangganan ng proteksyong ito. Kung wala ang heliosphere, malamang hindi na buo ang buhay sa daigdig dahil sa epekto ng cosmic rays. Anong susunod? Ganap na kadiliman kung saan gagalaw ang barko ng halos 3 siglo. Maaaring matagpuan ng mga kosmikong adventurero ang isa sa mga Voyager mula sa huling bahagi ng dekada 70 noong nakaraang siglo na walang pag-asang lumilipad papunta sa kawalan. Mas marami pang mga kometa ang makikita dahil papasok ang shuttle sa Oort cloud, isang napakalaking rehiyon na matatagpuan 1 light year mula sa araw. Ang mga sinturon na nadaanan ay tila larong pambata kumpara sa bangin na ito na malalampasan lang pag natawid ang Hillsphere, ang labas ng Oort cloud. Sa wakas, aalis na rin technical ang mga astronaut sa solar system. Baka dapat tayong bumalik dahil malinaw na puro dilim at takot lang ang naghihintay sa unahan kahit pa sa loob ng Oort cloud. Habang iniiwasan ang mga kometa at maliliit na celestial na katawan, may posibilidad na masira ang shuttle anumang oras. Kung malampasan ng astronaut ang pagsubok, makikita nila ang hugis sphere ng Milky Way mula sa labas. Pakiramdam nila, wala nang mas maganda pa sa universo, pero ito ay isang ilusyon. Mas magiging interesante pa sa susunod. Gusto mo bang isa-isahin natin ang mga bagay sa daan patungo sa dulo ng universo na maaaring pumatay sa iyo? Asteroid, kometa, pulsar. Ang pangunahing mga kontrabida sa mundong ito ay ang mga itim na butas. Kahit ang gamma bursts na dulot ng aktibong mga core ng neutron stars ay malayo pa rin sa kanila. Sa gitna ng daang gatas ay naninirahan ang ganitong halimaw. Ang pangalan nito ay Sagittario. At ang itim na butas na ito ang nagsisilbing puso ng ating kumpol ng mga bituin na binubuo ng 400 bilyong mga bituin. Ang bigat nito ay katumbas ng 4 na milyong araw at ang laki nito ay kasinlaki ng buong solar system. Ano ang gagawin kung ang mga astronaut tulad ni Matthew McConaughey mula sa Interstellar ay kinikiliti ng kuryosidad at gustong lumapit sa prototipo ng Gargantua para mas mapagmasdan ito? Mas mabuting itaboy ang mga mapanganib na ideya at idiin ng todo ang accelerator. Hindi naman sigurado na may nakatagong wormhole sa loob ng bunganga ng itim na butas. Malamang kung hindi wasakin ng matinding radyasyon ang barko, tatapusin naman ito ng sobrang taas na temperatura. Walang makakasabi kung ano ang mangyayari sa likod ng event horizon o kung paano nangyayari ang spaghettification sa totoong buhay. At ngayon, ang mga astronaut ay nasa labas na ng kanilang sariling galaksya, lampas sa Milky Way. Ang kanilang barko ay haharap sa napakaraming supercluster ng mga bituin at magkakahiwalay na mga kumpol. Alin ang una nating makikita? Siyempre, ang galaksya ng Andromeda dahil ito ang pinakamalapit nating kapitbahay na makakasama ng Milky Way pagkalipas ng 4 na bilyong taon. Sa tingin mo ba matagal na tayong naglalakbay? Baka akala mo malapit na tayo sa dulo ng universo, pero hindi ka pa nagkamali ng ganito kalala. Ang mga bagay na tinutukoy natin ay maliliit na bahagi lamang ng mas malalaking kumpol. Kasama ang daang Milky, Andromeda, lokal na grupo ng galaksya,
at gravitational na anomalya na dakilang atraktor. Ito ay mga bahagi ng superkumpol na Laniakea na may tinatayang diametro na 500 at 20 milyong liwanag taon. Sa Hawaiian, ang salitang ito ay nangangahulugang walang hanggang langit at tumutukoy lang sa ating superkumpol. Ayon sa astronomo, may tinatayang 100 malalaking estruktura sa loob ng 1 bilyong liwanag taon sa paligid ng daigdig. Naisip mo ba kung gaano kalawak ang kailangang lampasan ng astronaut para maabot ang hangganan ng universo? Sa loob ng mga supercluster, makakasalubong nila ang daan-daang itim na butas na sumisipsip ng lahat ng napapadpad sa kanilang impluensya, mga pagsabog ng supernova, at pati na rin ang malalaking puwang o voids, kung saan paminsan-minsan ay may naririnig tayong mga nakakakilabot na tunog. Lahat ng nabanggit na pangyayari na karaniwan sa universo ay madaling makasira hindi lang sa walang kalaban-labang shuttle kundi pati sa buong galaksya. Ano kaya ang sabay-sabay nilang iniisip sa puntong ito? Iniisip din kaya nilang nasayang ang lahat ng kanilang ginawa? Ang pisikal na pag-iisa, paulit-ulit na tanawin, kawalan ng oryentasyon sa espasyo at oras, at psikolohikal na tensyon ay hindi nakakatulong sa pagiging positibo. Ang pinakamabigat para sa mga astronaut ay ang hindi makita ang sariling planeta sa abot tanaw. Ang pagkaunawa na sila ay napakalayo sa kanilang tahanan ay maaaring magdulot hindi lang ng matinding depresyon, kundi pati na rin ng pagpapakamatay. Ang butil ng buhangin sa kalawakan, kawalan at kawalang hanggan, ang mga ideyang ito para sa mga nawawalang astronaut ay nagiging totoo. May hangganan ba kung saan nagtatapos ang universo? Para masagot ito, dapat nating maintindihan ang tunay na kahulugan ng pandaigdigang estruktura. Nakikita lang natin ang metagalaxy, ang unibersong nagsimula sa malaking pagsabog. Isang teoryang pinanghahawakan natin na parang kumakapit sa dayami. Ang diametro ng metagalaxy ay 93 bilyong light years at taon-taon na daragdagan ito ng 1 light year. Unti-unting lumalayo ang kosmolohikal na abot tanaw at lumalawak pa ang universo. Ito ay tungkol sa ating kaalaman sa makrokosmo. Ang mga tao sa ika-21 siglo ay parang mga naninirahan sa daigdig noon na taimtim na naniniwala na ang ating planeta ay isang patag na disk na nakapatong sa 3 elepante at 1 pagong. Gayunpaman, sabi ni Yesenin, harap-harapan, di mo makikita ang muka. Malayo lang ito makikita ng buo. Kahit may makapangyarihang teleskopyo, hindi pa rin natin lubos na nauunawaan ang kalaliman at hangganan ng universo. Paano kaya ang itsura ng universo? Maaaring ito ay paikot-ikot at pagkatapos ng thermal death ay muling nabubuhay sa pamamagitan ng isang malaking pagsabog o kaya naman ay binubuo ng bilyon-bilyong mga esfera na bawat isa ay may sariling mga batas ng pisika. Maaaring sa ngayon ay isang hakbang na lang tayo mula sa hangganan ng isang paralel na mundo na hindi natin kayang maunawaan. Napakaraming teorya tungkol dito. Ang mga tao ng pagmamasid ay nagpapakita na ang bagay at materya ay halos pantay-pantay ang pagkakabahagi sa universo. Kaya maaaring sabihin na ang makrokosmo ay maaaring walang hanggan. Pero ano kaya ang naghihintay sa mga astronaut na magpapasyang hanapin ang mga hangganan nito? May isa pang panig ang problema. Paano kung ang universo ay may hugis ng isang guwang na singsing ni Dyson o isang saradong paikot na labirint? Gaano kaya kalaki ang ikagugulat ng mga manlalakbay kapag matapos ang libu-libong liwanag taon, bumalik sila sa pinagmulan ng kanilang ruta? Wala pang ganitong klaseng kabiguan sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sa huli, magbibigay tayo ng matibay na argumento pabor sa ideya na may hangganan ang universo, kung ipagpapalagay na ito ay walang hanggan. Ang katangiang ito ay hindi lang umiiral sa espasyo, kundi pati na rin sa oras at bilang ng mga bagay. Ibig sabihin, dapat mas maliwanag pa sa araw ang langit buong araw dahil sa dami ng bituin, pero hindi ito nangyayari. Sa kasalukuyan, may mga pag-aaral na isinasagawa gamit ang mga tunog na alon na maaaring makatulong upang malutas ang mga misteryo ng dulo ng universo. Matapos sukatin ang distansya ng mga galaksya, natuklasan ng mga astronomo na hindi simetriko ang makrokosmo na maaaring nagpapahiwatig na may hangganan ang universo. Gayunpaman, tiyak nating masasabi na kung may anyo, may hangganan din ito. Iba namang tanong kung ano ang nasa labas nito.
At dapat ba nating hangarin na makarating doon? Baka hindi na natin kailangang guluhin pa yon. Kung may mga revolusyonaryo kayong ideya tungkol sa paksa, siguradong ibahagi ninyo ito sa mga komento. Sino ang nakakaalam? Baka pakinggan ng siyentipikong komunidad ang mga ito. Alam ng bawat isa sa atin kung ano ang impyerno. Kahit wala pang nabubuhay ang nakapunta roon. Paano mo ito naiisip? Maaari bang makita kung ano ang laman ng impyerno habang buhay pa? Huwag ninyong agad itanggi ang posibilidad na ito. Mas mainam na obserbahan ang mga bagong larawan ng Merkuryo at pakinggan ang mga nakakatakot niyang tunog. Hindi ba ito ang larawan ng apoy na Gehenna? Mayroon pa bang mas nakakatakot at hindi magiliw na mga lugar kaysa rito? Ang Merkuryo marahil ang pinakakakaiba at hindi pangkaraniwang planeta sa sistemang solar. Kung tingin mo na ang disyertong Atacama ang pinakamapanganib at imposibleng tirhan dahil sa kawalan ng ulan at matinding temperatura, mag-isip ka ulit. Kapag nalaman mo ang mga kondisyon sa Merkuryo, magmumukhang paraiso ang Atacama para sa iyo. Ang totoo niyan, ang pagbabago ng temperatura sa Merkuryo ay umaabot ng 600 degrees Celsius at ito ang pinakakamangha-mangha sa buong sistemang solar. Dito, maaaring umabot sa matinding init na plus 450 degrees Celsius na kayang tunawin ang mga bato at gawing likidong lava. At kapag madilim, bumabagsak ang temperatura hanggang sa nakamamatay na minus 200 degrees Celsius. Bakit ito nangyayari? Ang planeta ay masyadong malapit sa ating bituin. Hindi ito ang pangunahing sanhi ng pagbabago ng temperatura. Ang sobrang laki ng pagkakaiba ay naitatala dahil sa halos kawalan ng atmosfera. Dahil din sa kadahilanang ito, ang ibabaw ng Merkuryo ay puno ng mga bunganga. Ang mga asteroid at meteorite na bumabangga sa planeta ay walang anumang bagay na pipigil sa kanila. Sa totoo lang, ganito ang itsura ng isa sa mga bunganga na tinatawag na basin caloris o kapatagan ng init. Ang lapad ng bungangang ito ay umaabot ng 1,500 kilometro. Ano kaya ang maaaring nag-iwan ng ganito kalaking peklat sa ibabaw ng planeta? Ayon sa mga siyentipiko, may asteroid na mga 100 kilometro ang diametro ang bumangga sa Merkuryo. 4 na bilyong taon na ang nakalipas sa simula ng solar system. Ang pagsabog ay napakalakas, masasabi nating napakabangis, na para bang sabay-sabay na sumabog ang 1 trilyong megatoneladang bomba. Malaki ang babayaran ng news channel sa daigdig para makakuha ng video ng ganitong pangyayari. Ang kapatagan ng init ay hindi lang ang pinakamalaking bunganga sa Merkuryo, kundi pati na rin sa buong solar system. Kung gugustuhin, kasya rito ang buong Texas. Si Messenger ang masusing nag-aral sa kapatagan ng init. Tinukoy niya ang sukat nito, kumuha ng maraming larawan, at natuklasan ang isang kamangha-manghang anyo na tinatawag na mga guhit ng Panteon. Walang katulad ang mga kakaibang makitid na guhit na ito sa kapatagan ng init saan man sa solar system. Paano kaya sila nabuo sa ibabaw ng Merkuryo? Maaaring dulot ito ng paglabas ng material sa ibabaw, pero napakaaga pa ng teoryang ito. Imbes na magkaroon ng lindol o bulkanismo, wala talagang maipagmamalaki ang Merkuryo. Natapos ang mga prosesong ito mga 3 tuldok, 5 bilyong taon na ang nakalipas. Ang bawat guhit ay mga 1 kilometro ang lapad at may 230 lahat. Misteryo pa rin kung kailan at bakit napunta rito ang mga bitak na ito, pero maaaring masagot ito ng Bepi Colombo. Ang pagdating nito sa Mercury ay inaasahan sa taglagas ng 2026. Sa maraming mga gawain na itinakda para sa mga probe na ilalagay sa orbit ng planeta, ang pangunahing layunin ay ang paggawa ng mapa ng ibabaw ng Mercury at pag-aaral ng kasaysayang geolohikal nito. Habang naghihintay, gusto mo ba ng isang interesting na obserbasyon? Alam mo ba kung alin sa kalangitan ang pinakakamukha ng maliit na planetang tinutusta ng araw at ipinangalan sa Diyos ng kalakalan ng mga Romano? Nakakagulat man, pero ang pinakakamukha nito ay ang ating buwan. Marami ring bunganga sa ibabaw ng Mercury. Patay din ito. At kahit may kaunting atmosfera, sobrang nipis nito na parang wala na rin. Kapansin-pansin, kahit mas maliit ang Mercury kaysa sa mga Galilean na buwan, mas mabigat pa rin ito pagdating sa masa dahil sa mataas nitong densidad na halos kasing taas ng sa Earth. Ano ang ibig sabihin nito? Para masagot, hindi mo kailangang maging astronomo. Gamitin lang ang lohikal na pag-iisip. Malamang, ang mga bato sa Mercury ay sagana sa mga metal. Sino at kailan pinag-aralan ang planetang ito? Talaga bang umaasa pa rin tayo sa mga datos na nakuha gamit ang sinaunang teleskopyo? Siyempre, hindi.
Noong 1975, ang Mariner 10 ang kumuha ng mga larawan ng Mercury. At mula 2008 hanggang 2015, masinsinang pinag-aralan ng probe na Messenger ang planeta na sa huli ng misyon ay kamanghamanghang bumagsak sa nagbabagang ibabaw ng Mercury. Sa kasamaang palad, hindi nasaksihan ng daigdig ang epikong pangyayaring ito dahil bumagsak ang istasyon sa kabilang bahagi ng planeta. Tinatayang nasa paligid ng Yanoche Crater ang mga labi ng probe. Tingnan ninyong mabuti, baka may mapansin kayo. Ano pa ang nadiskubre ni Messenger sa kanyang mahabang paglalakbay sa mahiwagang planetang ito? Una, pinabulaanan niya ang alamat na walang magnetic field ang Merkuryo. Kinumpirma ito ni Mariner 10 dati at mas nilinaw pa ng pangalawang sonda ang detalye. Partikular, nagpadala si Messenger ng datos sa daigdig na nagpapakita na ang magnetic field ng Merkuryo ay nagkakaiba depende sa hemispero. Mas malakas ito sa hilagang bahagi kaysa sa timog at halos 3 beses ang lakas. Naniniwala ang mga astropisiko na ito ay dahil sa paglipat ng bakal na core ng Merkuryo sa iba't ibang estado ng materya. Kung ikukumpara sa magnetic field ng daigdig, tila mahina ang sa Merkuryo, ngunit kaya nitong idirekta ang solar plasma direkta sa ibabaw ng planeta at mapanatili ang aktibidad ng solar wind. Ano pang kamanghamanghang katotohanan tungkol sa Merkuryo? Siyempre, ito ang bilis ng pag-ikot nito sa paligid ng ina nitong bituin at ang haba ng isang araw sa planetang ito. Kaya, ang isang taon sa Merkuryo ay katumbas ng 80 araw sa daigdig. Ibig sabihin, umiikot ang planeta sa araw sa bilis na 180,000 kilometro bawat oras. Para sa paghahambing, ang daigdig ay umiikot sa paligid ng ina nitong bituin sa bilis na 107,000 kilometro bawat oras na tumatahak ng mahigit 2 tuldok, 5 milyong kilometro bawat araw. Ang isang araw sa Merkuryo ay katumbas ng isang taon na ipinaliliwanag ng mga astronomo bilang epekto ng tidal force ng ating bituin. Sa kabila nito, napakadelikado pa rin ang mga kondisyon sa Merkuryo. Pinaniniwalaan na maaaring may mga deposito ng yelo sa ibabaw nito. Sa katunayan, malinaw na ipinapakita ng mga radar na pag-aaral ng mga lugar na malapit sa mga polo ang bagay na ito. Paano magkakaroon ng yelo sa napakainit na ibabaw ng planeta? Pinaniniwala ang kometa na dumadalaw sa Merkuryo ang sanhi nito. Ang tubig mula sa buntot ng mga bisitang ito ay sumisingaw dahil sa init, ngunit may bahagi pa ring napupunta sa mga bunganga ng Merkuryo na laging anino. Sa mga madilim na lugar na ito, bilyong taon nang walang kahit isang sinag ng araw ang sumilip. Kaya naman ang yelo rito ay maaaring manatili ng napakatagal. Pinaniniwala ang nasa madilim na zona, malapit sa mga polo ang mga bunganga ng walang hanggang anino, kung saan hindi kailanman naaabot ng liwanag dahil sa pag-ikot ng planeta. Alam mo ba na sa Merkuryo, ipinapakita ang mga himalang binanggit sa Biblia? Narito ang mga epekto ni Jesus na bin, isang tauhan na ayon sa mga relihiyosong alamat, minsang pinatigil ang paggalaw ng araw sa Merkuryo. Ang himalang ito ay naging totoo. Ang ating bituin sa kalangitan ng Merkuryo ay kumikilos ng lubos na kakaiba. Sa simula, inilalarawan ang daigdig. Pagkatapos ng pagsikat, humihinto ito. Nangyayari ito sa ilang latitude. Tapos bumabalik at lumulubog sa parehong lugar ng pagsikat. Hindi nagtatagal ang ganitong panahon, pero nangyayari ito. Kung tayo ay nasa ibabaw ng Merkuryo, hindi tayo maniniwala sa sarili nating mga mata. Hindi ba kayo natakot sa mga katangian ng napakakakaibang mundong ito? Kami, sa totoo lang, ay nag-aalalang tulad ng mga tunog na nililikha ng Merkuryo. Oo, hindi kayo nagkamali ng dinig. May ginawa kaming track na naglalarawan sa tinig ng Merkuryo. Parang nakakakalma pero sabay na nakakabahala at malalim ang tunog. Ganito naririnig ng mga sensitibong aparato ang tunog ng atmosfera at kailaliman ng planeta. Ito ay parang halo ng puting ingay na ginagaya ang mga radio interference. Hininga ng isang hindi kilalang halimaw.
at kakofonya ng mga tinig mula sa kailaliman. Maaaring ganitong mga ungol ang narinig ng mga empleyado ng Kola Super Deep Borehole bago nila tuluyang itigil ang kanilang trabaho. Magpatuloy tayo. Ano pa ang maaaring ikagulat ng tao tungkol sa misteryosong Merkuryo? Tulad ng nabanggit kanina, mayroong higit sa 420 na mga bunganga sa ibabaw ng planeta. Nabanggit na natin ang pinakamalaki, ngunit dapat ding banggitin ang pinakakapansin-pansin. Ang tinutukoy ay ang bunganga ni Kuiper. Hindi siya kilala dahil sa laki nito, kahit na hindi naman maliit ang bunganga. Ang diametro nito ay 60 kilometro. Ang bunganga ni Kuiper ay tanyag dahil sa nakakasilaw nitong puting kulay. Talagang imposibleng hindi ito mapansin sa ibabaw ng Mercury, kahit pa sa paglapit pa lang sa planeta. Halimbawa, ang larawan na kakakita nyo lang ay kuha ng Messenger mula sa layong 7,000 kilometro. Sa ngayon, ang orbitang istasyong ito ang tunay na record holder dahil sa panahon ng operasyon nito, humigit kumulang 280,000 na larawan ng Mercury ang nakuha. Kasama rito ang mga lugar na di pa nakita ng kahit sino noon. At si Messenger ang pinakamalapit na nakalapit sa planeta. Ang pinakamababang distansya ng paglapit ay 230 kilometro. Doble itong lapit kaysa International Space Station sa lupa at 100 kilometro mas malapit kaysa Marinor 10. Sa tingin nyo ba, posible bang mabuhay sa impyernong ito? Ang mga talagang nanood ng video ay siguradong magsasabing hindi at magkakamali. Magugulat kayo, pero kandidato rin si Merkuryo para sa terraforming o kolonisasyon. Ngunit hindi siya nangunguna sa listahan. Dahil para sa maayos na terraforming, kailangan munang ilayo ang orbit ni Merkuryo ng mga 30 milyong kilometro mula sa araw. At kailangan ding isagawa ang napakatumpak na pambobomba gamit ang mga asteroid. Napakaliit na bagay lang yan, mas makatotohanan pa ang kolonisasyon. Ang totoo, sa Merkuryo ay pinaniniwalaang may napakaraming mahahalagang yaman, partikular na ang helium-3 at iba't ibang uri ng metal. Sa ganitong paraan, pwedeng gawing daungan ang planeta para sa pagpapadala ng shuttle sa malalim na kalawakan. Ayon sa mga siyentipiko, posibleng maging pareho ang kolonisasyon ng Merkuryo at buwan. Ang posibleng mga deposito ng yelo sa mga polo ng planeta ay malaking bentahe rin sa kolonisasyon at terraforming ng celestial na katawan. Ang magnetic field ay nagbibigay ng proteksyon laban sa solar radiation. Hindi natin masasabing perpekto ang planong ito. Halimbawa, ang walang katapusang araw at hirap ng paglipad sa Merkuryo ay halos kasing dami ng resources at enerhiya na kailangan tulad ng papuntang Pluto. Nakakatuwang isipin, posible kaya ang mga nabanggit na plano at ilang libong taon kaya ang kakailanganin para dito. Marahil, panahon na para itigil ang ating imahinasyon bago pa tayo dalhin ito sa mas malayong hinaharap. Sa mga komento, ituloy ang usapan kung paano masusupil ang Mercury at ano ang maaaring mangyari.